No, at mukhang talagang tatagal pa itong impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya doon sa mga nag-aantay po dyan, yung mga nakapag-prepare na ng popcorn ninyo, medyo matagal-tagal pa po yan. Diyos me. No, talagang kaantay-antay. No? Talaga namang, ano ba tawag natin dito? Napaka-suspense na itong impeachment trial ni VP Sara Duterte. Okay, so abangan natin yan mga kababayan at marami no, sa mga kababayan natin ang talaga namang naabangan, no, inaantay, no, nag-aantay ng mga updates, binabalita, no, nag-aantay sa mga balita, no, kung ano yung mga nangyayari diyan, talagang inip na inip sila no dito sa impeachment ni VP Sara Duterte no do sa mga updates, 'di ba? Syempre do sa mga ano diyan, sa mga DDS diyan, ayaw nila 'yan. Ayaw nila matuloy yung impeachment na 'yan. 'Di ba? At do sa mga gusto na mga may mga tao din kasi na neutral mga babayan eh. 'Di ba? Na sige, malaman lang natin. Actually nandun ako sa part na 'yon na nasa neutral tayo. No, gusto ko lang malaman kasi yung katotohanan no tungkol dito sa impeachment na to. 'Di ba? Kasi ganito lang kasimple yan mga babayan. Kung mapatunayan no si VP Sara no ay impeachable. 'Di ba? O ibig sabihin na-impeach no napatunayan na may pagkakasala si VP Sara Duterte. No? Makikita natin 'yan doon sa investigasyon base doon sa mga ebidensya. Okay? So ito naman kung hindi mapatunayan ng prosecution no na may ginawang ganyan si VP Sara Duterte, in the end maganda pa rin ito sa part no ni VP Sara. 'Di ba mga kababayan? Nalinis niya yung pangalan niya at ang masisira dito yung mga tao no na nag-proceed, no, nagpursige, nagtulak nitong impeachment na to kay VP Sara Duterte. 'Di ba? So kaya tayo mga kababayan, huwag tayo masyadong mainit. No, siguro nakikita ko diyan, karamihan siguro sa atin, nandun tayo sa part na neutral. No, gusto lang nating malaman ano yung katotohanan. No, pag na-impeach, na-impeach. Kung na-acquit, na-acquit kasi nilabas lahat yung ebidensya eh. Nilabanan niya lahat yung ano eh, yung inilabas na ebidensya laban sa kanya, no, yung lahat ng akusasyon, no, lahat ng nilalaman ng impeachment. No, nilabanan niya, pinagtanggol niya yung sarili niya, sinabi niya no kung ano yung kanyang side, which is yun yung best part diyan, mga babayan. At kung mapatunayan niya na siya no ay walang pagkakasala, walang pagkakamali, ang kawawa diyan, mga babayan, yung Congress. Dahil sila yung nagsampa o lalo na yung mga congressman na nag-file no ng impeachment diyan kay VP Sara Duterte. Doon natin malalaman 'yan, di ba? Kaya mas maganda ituloy. No, para sa akin ituloy yung impeachment para mas maliwanagan yung mga kababayan natin o isang bayan ng Pilipino. No, malaman natin ano ba yung totoo no tungkol diyan sa impeachment complaint na yan no kay VP Sara Duterte. Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan at ngayon ay gawa natin ng reaksyon at komentaryo. Ito pong nangyari na to mga kababayan, ang announcement po no, ng Senado mga kababayan tungkol po sa pre-trial ni VP Sara Duterte, yung impeachment po mga kababayan, no, ay na-delay na naman. Grabe. No, nadagdagan na naman ng isang buwan mga kababayan. No, doon sa mga nag-aantay po ng impeachment ni VP Sara Duterte. Eto, no, sa July 28 na daw po, no, mauumpisan yan after po ng July 28 session ng opening po ng Senate to mga babayan. Doon pa lang magsisimula yung pre-trial ng impeachment ni VP Sara Duterte. Oh. Ano masasabi niyo dyan? Yung mga nag-aantay po ng impeachment ni VP Sara Duterte. Diyos me, ano na nangyayari dito sa ating Senado? Nung kay dating Pangulong Joseph Estrada, nung nag-file ng impeachment, saglit na saglit lang, di ba?
Ito ngayon na February, February, March, April, May, June, July. 5 buwan mga kababayan. Kumbaga ano to ano tawag natin dito? Talagang suspense na suspense. Grabe, no? Masyadong suspense, no? Siguro, ito tingin ko lang, no? Siguro ang nangyayari dito, mga kababayan, no? Tinitignan sino yung uupong Senate President at doon magkakaalaman kung ano ang kapalaran, no, ni VP Sara Duterte pagdating po dyan sa impeachment complaint na yan, mga kababayan. Okay, so ating alamin na yan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At shoutouts na rin tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat po sa inyo, ma'am, sir. Maraming salamat po sa inyong suporta, sa mga nagla-like po sa ating video, at sa mga nagsasubscribe. Maraming salamat po. Okay, so wag na natin patagalin to. Alamin natin tong balita na to, mga kababayan, no, na kung saan talaga namang hindi ko alam, sabi nga ng iba parang delaying tactics, no. Alamin natin to. Okay, so let's go. 8:26 na, puntahan po natin ang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court. Diyan na, nandito na, kanina pa, agad ni Atty. Reggie, thank you Atty. Reggie Tonggol, ang tagapagsalita po ng Senate Impeachment Court. Good morning, Atty. Doris at Robert po sa Tandem ng Bayan. Good morning, sir. Good morning, Doris at Robert. Person Reggie. Yan, okay. Attorney, una po, dun sa tanong natin, yung bang mga hinihingi ng Senate Impeachment Court sa prosecution, maging sa defense, ay na-provide na po lahat? Nakasagot na sila na ibigay na yung dapat ibigay sa impeachment court? Yung answer po at saka yung reply, tama po kayo na receive na po ng impeachment court. Yung first compliance po doon sa order ng impeachment court noong June 10 na provide na rin po ng House Prosecutors. Ang hinihintay na lamang po natin ngayon yung reappointment ng mga House Prosecutors ngayong 20th Congress at saka po yung compliance ng 20th Congress doon sa communication na hinihingi naman ng impeachment court na ipagpapatuloy yung proseso at yung pag-prosecute ng impeachment. So, ibig bang sabihin yan, partner, Attorney Tonggol, ay tuloy-tuloy na? Kasi wala na ba pong balakid na umarangkada na itong impeachment trial? Parang no, yung tanong dito, wala na bang delaying tactics dyan? Tuloy-tuloy na ba yan? Parang ganun yung tanong dito, mga babayan, no? Dalawang senaryo po, Ma'am Doris. Yung unang-una po, tama kayo, pwede magtuloy-tuloy na po. Ngunit kung maaalala niyo po na nagpasa po ng answer ad cotelum yung ating Vice Presidente, yung nasasakdal, at kasama po doon sa kanyang prayer doon ay i-dismiss yung kanyang articles of impeachment at wala kasing jurisdiction daw yung impeachment court. So on that matter po, meron pang pending na affirmative defense na maaaring talakayin po ng impeachment court pag nag-convene na po yung impeachment court. Kailan kaya natin makikita talaga, Atty., na pumuporma na talaga na ito na tuloy-tuloy na? Actually, Ma'am Doris, no, kailangan din natin hintayin po yung pag-swear-in ng mga bagong pasok na ating senator judges at yung sinabi ko nga po, yung pag-reconvene po ng impeachment court para talakayin yung affirmative defenses ng Vice Presidente. So, pagkatapos po nun, mag-schedule na po ng pre-trial yung ating impeachment court. Alam niyo talagang iniisip po na presentasyon ng ebidensya ay maaari pong mangyari yan mga Agosto na po. Dahil yung convening po ng impeachment court, maaaring mangyari po yan July 29 after po nung ceremonial opening ng 20th Congress ng July 28. Attorney Reggie, kailan din naka-schedule na manumpa yung mga senator judge? Kasi kahapon po kausap namin si Senator Erwin Tulfo. Ang sinasabi niya ay nasukatan na siya ng robe. Ang hinihintay na lang niya ay yung schedule ng panunumpa nila at si Senator Luis Ontiveros sinasabi niya dahil in session pa rin naman ang impeachment court ay hindi po ba magpapatawag para po dun sa mga bago din ng mga senator judge?
I think, Robert, yung policy po ni presiding officer ay gawin po yan during the July 29th opening nung impeachment court para po makita po ng sambayan ng Pilipino yung pag-swear in po ng ating senator judges. At maalala nyo rin po, no, bawat kongreso po, bawat pag-open po ng kongreso, nag-e-elect po muna ng ng Senate President na nagiging presiding officer. So kung sa ngayon po, no, kailangan po na mag-elect po yung 20th Congress, yung Senado, ng kanilang Senate President. Opo. Attorney Tunggol, siyempre pa ang pinakahihintay o pinaka-highlight. So yun yung parang inaabangan, sabi nga natin kailangan pa rin ng Senate President. No, so kung malakas ang boto ni Senate President Chis Escudero, mga kababayan, ay posibleng siya pa rin yung maging Senate President. No, at tignan natin anong kalalabasan nitong impeachment na to, mga kababayan. Kumbaga parang sa basketball nga 'di ba? Sabi nga dribble ng dribble, no? Tapos nagkaroon ng pasahan, mga kababayan. No, tapos dribble uli. No, tumatagal dribble, baka abutin na to ng shot block. Shot block. No, masyado ng 24 second na shot clock na to, mga kababayan. Violation na. Dribble, pasa, no? Tapos sabi nga nung iba, mga babayan, no? Nakikita nila na itong ang Senate President tila pinatatagal, no? Hindi natin alam kung totoo, no, na pinatatagal itong impeachment. No, baka naman na nag-aantay, no, na pumasok uli, no, itong 20th Congress at gusto niyang makuha yung pagiging Senate President. Then doon na magkakaalaman, no? Kumbaga sa basketball, doon natin malalaman, no, yung final score, mga kababayan. Ayoko sabihin na magkakalutuan 'di ba? Kasi hindi natin alam, no, kung ano talaga yung kalalabasan. Depende pa 'yan, mga kababayan, no, pagkapasok po ng July 28 session. No, diyan tayo magkakaalaman sino rin yung uupo na Senate President. No, diyan na tayo magbabase, mga kababayan, kung ano sa tingin natin, no, ang kalalabasan ng impeachment ni VP Sara Duterte. Ng trial na ito ay kung a-appear o ang tawag doon, darating doon sa mismong trial yung naaakusahan. Pwede po bang samantala siya naman po ay kumuha ng battery of lawyers, talaga naman 16 yata yung kanyang lawyers. Pwede bang siya, yung mga lawyers na lang niya ang harap o makukumpel po na humarap po si VP Sara? Ma'am Doris, that is within the realm of possibility po. No, wala pong nakalagay sa Senate impeachment rules na yung appearance po ay required po talaga. At nakalagay po lang doon na kapag absent po yung nasasakdal ay magpapatuloy pa rin yung impeachment process. Ngunit hindi po naman natin pinipigilan din yung prosecution na maaaring ipatawag po si Vice President Sara Duterte bilang adverse party witness. At yun po yung kapag gawin po yun ng prosecution, magpapa-issue po ng subpoena kay Vice President Duterte para po umattend po sa Senado at tanungin po ng prosecution ukol sa mga bagay-bagay si Vice President Duterte. So, yun po ay nakapaloob sa ating rules of court po, hindi na po yun nasa Senate rules na we supportorily apply po o ina-adapt po ng Senate Impeachment Court. Pero pwede ba siya tumanggi doon, attorney? Sabihin, no, ayoko. Busy akong tao. Marami akong lakad. Oo. Kapag nagpa-issue po ng sabina para po ipresenta siya bilang adverse party witness. Ayoko, may travel abroad ako. Parang gano'n, no? Ang kulit lang Siyempre, depende pa rin pala, no? Sabi nila dito. Depende kung pupunta yung akusado. No, si VP Sara Duterte, pwedeng hindi, pwedeng oo. No? So, hindi natin hindi pwedeng ma-pressure kung lalabas, no, dito sa impeachment o aatin ng impeachment. Pero ganun pa man, diretso pa rin daw yung impeachment. So parang ganun.
syempre po kailangan niya pong sumunod doon sa sabina na yon, kung hindi maaari pong makontem po ang isang tao o isang witness kapag hindi po sumunod sa sabina ng isang korte. So pwede pa palang makontem pagka ganyan na hindi siya tumalima doon sa summons? Ay, mali pala yung summons. Yung summons po, yun yung nasagot na po niya yung summons. Nagkaroon na po ng jurisdiction sa kanya. Yung sampina naman po, ay para sa witness po. Oo, nako. Painit ng pag-aabang ng ating mga kababayan, ano po. Kasi ang ano lang, parang masyado tayong nalulunod dun sa mga proseso na dapat sundin. Kaya nagiging mainipin na po talaga ang mga kababayan natin. At kapag meron po bang isang procedure o proseso na hindi nasunod, ay magiging masaya ng tama ba yung parang, ang pagkakaalam ko, kakapanood ko na Netflix, mistrial, o hindi ko alam eh. Pwede ba yun, attorney? Tama at mali po kayo doon sa sa Pilipinas po wala po tayong tinatawag na mistrial. Ang maaari po lamang na maisampa ng isang panig kapag hindi po sumunod sa proseso, hindi sumunod sa impeachment rules po o kaya naman po doon sa rules of court na inadapt, ay maaari pong maparatangan na nag-commit ng grave abuse of discretion po yung isang body o isang korte, at yun po ay pwedeng iangat sa Korte Suprema. At kapag nagkaroon po ng gano'n at nag-decide yung Korte Suprema, may invalid po kung ano po yung order ng korte na yun o kung ano yung ginawa ng isang opisina na yun. Kahapon, Attorney Reggie, kausap po namin. Nakikita ko dito may pressure din sa Supreme Court, mga babayan. Di ba? Kasi, di ba, matagal lang desisyon ng Supreme Court. Pag-aaralan maigi yan. Paano kung mape-pressure sila? Di ba? So, kailangan maglabas agad sila ng desisyon. Tungkol po doon sa mga issues na yan pagka inangat sa Supreme Court. Yun yung magiging pressure dito sa Supreme Court, mga babayan. Okay, sila naman yung kakalampagin ng taong bayan doon sa mga pro-impeachment. Di ba? So, ito makikita natin lahat ng body of government. Talagang namang makakalampag, mga babayan. Supreme Court, di ba? Senate, House, di ba? Lahat talaga mawiwindang dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Sa prosecutor dito, ang binabanggit po nila, after nila makasagot doon po sa reply ng Vice President sa summons, magre-request na daw sila sa Senate Impeachment Court ng pre-trial tsaka trial date. So pwede na po ba yun? Tama po, pwede po yun kung mabasahin po natin yung rules of court po na inadapt ng Senate Impeachment Court. Wala naman pong pumipigil sa magkabilang panig na magpupo for pre-trial. Ngunit kung ma-actionan po yun, yun po yung maaaring ma-actionan pa po yun by July 20 kapag nag-convene na po. At syempre po kailangan rin natin tandaan, kahit mag-file po yung mga House prosecutors, we have to ask the question, meron na po ba silang authority to act for the 20th Congress? Kasi yung termino po nila, nagtapos na po kahapon ng lunchtime. Kaya kung yung mga susunod po na i-appoint na House prosecutors or kung ma-re-appoint po sila, ay depende po yun sa action ng House of Representatives. Attorney Reggie, sinasabi mo na yan na kung na-appoint sila ng House of Representatives, are you referring doon sa plenary ng lahat or pwede in authority coming from the Speaker of the House? Tama po kayo, usually po nag-a-appoint po at nag-authorize ng agents ng isang body ay yung plenary po mismo by a majority vote. So yun po yung hihintayin ulit natin kasi ganun din po yung nangyari previously nung nag-appoint po sila ng House prosecutors noong 19 Congress. So ibig sabihin, kailangan nila ng sesyon. Kaya sa sesyon nila, initial nga, tama si Atty. Sa zona ng Pangulo So after doon, kinabukasan, doon pala sila mag-everyday session So doon pa lang mangyayari. Robert at Doris, hihintay nga po natin yun. Kaya sabi nga po
po natin, isabay na rin po nila yung communication po nila na ipagpatuloy po yung so dalawa. Kumbaga, Attorney Reggie, parang dalawa agad yung pagbobotohan nila doon at bibigyan ng authority. Yung number 2 na hinihingi partner, di ba, ng impeachment court. Sa 20th Congress, willing pa ba kayo na ipagpatuloy ito? Di ba? Tapos pangalawa, kapag willing kayo, sino yung mga bagong halal ninyong prosecutor na kikilalanin namin dito? Correct. Parang back to zero or back to square one, sabi nga nila. No? Di ba? Ulit. Di ba? Uulitin. No, sino yung mga gustong i-proceed yung impeachment na yan, mga kababayan. So, ganun yung mangyayari dito. Back to zero o back to square one, sabi nga nila. Ganun talaga. No, tumagal na eh. No, wala na tayong magagawa dyan. Nandiyan na yan eh. Ganun. Tama, malinaw po yung inyong pagkaintindi. Yung mga listahan ng mga witnesses o tatawagin nila para ba din yan sa mga napapanood ko na ito lang ito na yan, kapag nagdagdag ako ay hindi na po pwede. Ganun po ba yun, attorney? Tama po kayo dyan, Ma'am Doris. No? General rule po, bawal na po magdagdag sa mga ilista ng witnesses. Ngunit bilang trial practitioner po, alam naman po natin na pwede pong magawa ng reservation yung magkabilang panig. At usually po, documents at saka testimonial evidence po, may reservation po kami dyan para along the way po, kapag mayroong sumulpot na maaaring bagong witnesses or dokumento, ay maipasok pa rin po during the trial. Ayun, siyempre pa, another highlight, yung mga pagpapapresenta ng prosecution. Hahanapin nila sino ba itong si Mary Grace Piatos? Iharap ninyo sa akin. Sino ba itong si Boy Asim? Boy Asim talaga. Mangyayari po ba yun, attorney? Tama po kayo dyan, Ma'am Doris, no? Kung maaaring ganyan po ang mangyari, is in the realm of possibility na pwedeng patawag po ng prosecution yung mga tao po yun or yung mga tao behind those aliases para po makapag-testify po in open court. At yan yung sinasabi natin, mga babayan. 'Di ba? Na dapat iharap itong mga itong mga tao na to, like sila Mary Grace Piatos at kung sino-sino pa, dapat maiharap yan. Yan yung sinasabi natin eh. Kaya siguro, medyo sa tingin ko lang, mga babayan, kaya medyo siguro gusto nilang harangin or kulang pa sila sa oras. Baka ganun lang. Kaya medyo pinatatagal yung impeachment. 'Di ba? Pero yung sabi ko nga, ito yung kailangan, na iharap itong mga tao na to para mas maliwanagan. 'Di ba? Totoo ba na kayo nag-receive netong ganitong amount ng pera? Totoo ba yung inyong ginawa? Para maimbestigahan na maigi. Magkaroon ng masusing investigation. 'Di ba? So, ito, pwede pa lang ipatawag sila o ipapatawag talaga sila. 'Di ba? So, dito magkakaalaman talaga kung sino talaga yung sila Mary Grace Piatos pagdating po ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. 'Di ba? Maaaring tawagin po sila ng hostile witness ng prosecution kung meron silang adverse interest, o maaari naman po silang tawagin ng ordinary witness lang ng prosecution. Paano po, attorney, partner, kung mag-uso ito I invoke my right. Pwede ba yan? Tama rin po kayo, nasa maraming experience na rin po kayo, Ma'am Doris, dyan. At isa po yun sa pwedeng gawin ng isang witness po na nagtestify po, dahil ito po ay karapatan ng isang tao under the Constitution na kapag sila po ay maaaring makasuhan ng criminal case, ay i-invoke po nila yung right against self-incrimination. Ayun. Buti na lang andyan si attorney. Malinaw, napakalinaw ang paliwanag. Mas malinaw kaysa sa paliwanag ng Netflix. Sakto. Merong ganap si attorney, papakawalan na natin. Isang minuto bago yung schedule. Sorry. Attorney, salamat ha. Thank you. Alright, so yung mga babayan, ano masasabi ninyo dito? At mukhang talagang tatagal pa itong impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya doon sa mga nag-aantay po dyan, yung mga nakapag-prepare na ng popcorn ninyo, medyo matagal-tagal pa po yan.
Diyos me. No, talagang kaantay-antay. No? Talaga namang, ano ba tawag natin dito? Napaka-suspense na itong impeachment trial ni VP Sara Duterte. Okay, so, abangan natin yan mga kababayan at marami no, sa mga kababayan natin ang talaga namang naabangan, no, inaantay, no, nag-aantay ng mga updates, binabalita, no, nag-aantay sa mga balita, no, kung ano yung mga nangyayari diyan. Talagang inip na inip sila, no, dito sa impeachment ni VP Sara Duterte, no, doon sa mga updates, 'di ba? Syempre doon sa mga ano diyan, sa mga DDS diyan, ayaw nila 'yan. Ayaw nila matuloy yung impeachment na 'yan. 'Di ba? At doon sa mga gusto na may mga tao din kasi na neutral mga babayan eh. 'Di ba? Na sige, malaman lang natin. Actually nandoon ako sa part na 'yon na nasa neutral tayo. No, gusto ko lang malaman kasi yung katotohanan, no, tungkol dito sa impeachment na 'to. 'Di ba? Kasi ganito lang kasimple yan mga babayan. Kung mapatunayan no si VP Sara no ay impeachable. 'Di ba? O ibig sabihin, na-impeach, no, napatunayan na may pagkakasala si VP Sara Duterte, no? Makikita natin 'yan doon sa investigasyon, base doon sa mga ebidensya. Okay? So ito naman, kung hindi mapatunayan ng prosecution, no, na may ginawang ganyan si VP Sara Duterte, in the end, maganda pa rin ito sa part no, ni VP Sara. 'Di ba mga kababayan? Nalinis niya yung pangalan niya at ang masisira dito yung mga tao no na nag-proceed, no, nagpursige, nagtulak na itong impeachment na to kay VP Sara Duterte. 'Di ba? So kaya tayo mga kababayan, huwag tayo masyadong mainit. No, siguro nakikita ko diyan, karamihan siguro sa atin, nandun tayo sa part na neutral. No, gusto lang nating malaman ano yung katotohanan. No, pag na-impeach, na-impeach. Kung na-acquit, na-acquit. Kasi nilabas lahat yung ebidensya eh. Nilabanan niya lahat yung yung inilabas na ebidensya laban sa kanya, no, yung lahat ng akusasyon, no, lahat ng nilalaman ng impeachment, no, nilabanan niya, pinagtanggol niya yung sarili niya, sinabi niya, no, kung ano yung kanyang side, which is yun yung best part diyan, mga babayan. At kung mapatunayan niya na siya, no, ay walang pagkakasala, walang pagkakamali, ang kawawa dyan, mga babayan, yung Congress. Dahil sila yung nagsampa, o lalo na yung mga congressman na nag-file no, ng impeachment dyan kay VP Sara Duterte. Doon natin malalaman yan. Diba? Kaya mas maganda ituloy. No, para sa akin, ituloy yung impeachment para mas maliwanagan yung mga kababayan natin o isang bayan ng Pilipino. No, malaman natin ano ba yung totoo no, tungkol dyan sa impeachment complaint na yan no, kay VP Sara Duterte. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang yung Kim Opposite sa Box TV. Peace. I'm out.